Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 30 diver ng Philippine Coast Guard ang magsasalitan sa paghahanap ng mga labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Diyan umano sila itinapon, ayon sa whistleblower na si Dondon Patidongan. Pagdidiin ng Justice Department, may mahanap mang labi o wala ay uusad pa rin ang kaso. At live mula sa Laurel, Batangas, nakatutok si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero sa isang parte ng Taal Lake, katapat ng bayan ng Laurel. Nagsagawa ng ocular inspection at pagsusuri sa lalim at kondisyon ng lawa ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard malapit sa isang fish cage sa Taal Lake sa bahagi ng bayan ng Laurel. Ang naturang fish cage inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ayon sa DOJ. Nagkaroon ng surface search kanina sa lugar ng mga diver pero wala pang nakitang indikasyon kung naroon nga ang hinahanap ng mga labi. Pero simula bukas, higit 30 divers ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Right now, nag-start na tayo ng initial natin survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. This is a lake, no? So characteristic niya lalo na pagka maalon and nakikita niyo naman murky, no? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Posibleng gamitin din ang sariling remotely operated vehicle ng PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Bago magsimula ang operasyon, binigyan ng PCG ng briefing ang mga kinatawan ng Department of Justice sa lugar kung saan gagawin ang paghahanap. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap batay sa mga isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ, well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. May mga nagsasabi po na meron pa po tayong maabutan. Importante daw mahanap ang mga labi ng nawawalang sabongero pero pwede pa rin namang umusad ang mga kasong murder laban sa mga sospek sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Vicky, bukas na sisimulan ng malalim na pagsisid ng mga PCG technical divers sa lake bed base sa isang search pattern na itatakda ng Operations Commander. Shifting daw ang gagawin para hindi masagad itong ating mga technical divers ng PCG na limitado lang din naman ang oras na pwedeng manatili sa sobrang lalim ng katubigan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto. At live sa telepono makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap
sa labi ng mga missing sabongeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kanilang balak sisirin bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Lalong desididong magkaso ang iba pang kaanak na mga nawawalang sabongero. Kasunod ng pagdedetalye ni Dondon Patidongan sa umano'y sinapit ng mga nawawala. Pangako ng police unit, mas malalim na investigasyon. Nakatutok si June Veneracion. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Hindi po basta po kasi parang malaking dagok sa aming pamilya po, lalo na sa isang ina. Mahigit 3 taon nang naghahanap ng hustisya si Carla, di niya tunay na pangalan, para sa kanyang anak na kabilang sa mga nawawalang sabongero. Umaapila siya sa mga dumukot sa kanyang anak na si Ruel Gomez. Isa si Gomez sa mga nawala sa Manila Arena noong January 13, 2022. Kung sino ka man po, yung anak ko, kung isa siya sa pinatay niyo o kaya buhay pa, pakiusap naman po, ibalik na lang kung siya ay buhay pa. Pero maski na masakit man tanggapin, kung isa siya sa mga pinatay niyo ay wala. Wala na po akong magagawa. Kasama ni Carla ang iba pang kamag-anak ng mga missing sabongero na nagpunta kanina sa PNP-CIDG para muling humingi ng tulong sa investigasyon. Mas desidido raw si Carla ngayon na ituloy ang kaso, lalo tila nabuhay ang kaso sa paglutang ng akusadong si Julie Patidongan alias Totoy, na handa na ngayong tumistigo para sa mga biktima. Pangako ng CIDG sa mga pamilya ang mas malalim na investigasyon at patuloy daw silang maghahanap ng karagdagang ebidensya na magpapalakas sa mga nalalaman ni Patidongan. One thing that the CIDG can assure the family, we will deliver justice for their family members. Kung hindi natin mabigyan ng hustisya yan, walang saysay yung pagiging pulis natin dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.